Hi guys! So ngayon meron ako ikukwento sa inyo. Ang pangunahing karakter dito ay si Haring Josaphat, hari ng Huda. At isang araw, may nakarating na balita sa kanya na itong mga taga-Moab at mga Amonita ay nagbabalak na sakupin sila. Gustong palayasin. Itong si Haring Josaphat, hindi siya yung hari na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi siya yung pagano, kagaya ng ibang hari noong unang panahon. At when it comes sa sandatahang lakas, itong Moab at mga Amonita, malakas talaga sila. Kasi, kumbaga sabihin natin, sa panahon natin ngayon, sabihin natin China or Russia, yung mga, o Amerika yung pang mga militar nila. So, syempre, kung ikaw isang hari, namumuno sa isang lugar, tapos ganun kalaki yung sasakop sa lugar mo, syempre matatakot ka. Sabi ni Haring Josaphat sa panalangin niya, hindi niya alam kung ano yung gagawin sa pagkarami-raming sasakop sa kanila o makikipaglaban sa kanila. Pero, ang mata daw ni Haring Josaphat ay nasa Diyos. Nag-aayuno na, nananalangin na yung nasasakupan ni Haring Josaphat at habang nanalangin sila, yung Espiritu ng Diyos ay nakipag-usap sa pamamagitan ni Jazel. Sabi ni Jazel na huwag kayong mga lupaypay, huwag kayong matakot kasi ang laban nito ay hindi sa inyo kundi laban ito ng Diyos. So, nung marinig ni Haring Josaphat kasama ng kanyang mga nasasakupan, lumakas yung loob nila. Kasi, syempre, ikaw ba naman? Anong magagawa sa iyo kung kasama mo ang Diyos? Typically, kapag ang isang bansa ay magkakaroon ng mananakop, syempre, ang magiging frontliners niyan ay mga magagaling na sundalo o sino man na pwedeng ilagay doon para makipaglaban. Ang ginawa ni Haring Josaphat ay kakaiba. Ang inilagay ni Haring Josaphat sa unahan ng kanilang sandatahan ay yung mga awit, kumbaga sa atin mga song leaders. At habang papunta sila roon sa lugar ng labanan, umaawit, pinapapurihan nila yung Diyos na ang awa ng Diyos ay magpakailanman. Pagkarating nila dun mismo sa tagpuan kung saan magkakaroon ng labanan, nagulat sila kasi itong taga Moab at mga Amonita ay nakita nila na bangkay na lang. Dahil ang sabi ng Diyos, laban ko ito at hindi sa inyo. Kaya naman, pagkarating nila doon, wala na silang kakalabanin kasi nga, tinapos na ng Diyos. Itong dalawang gusto manakop sa kanila, sila na yung naglaban sa isa't isa. Dito sa pangyayari na to, we will realize that regardless of the trials we may have in our lives, our immediate response is to seek the Lord's help. Kasi ang Diyos ay palaging handang tumulong, especially in our salvation because God is great. Meron akong awit para sa kagandahan, sa kabutihan ng Diyos palagi-lagi.